Hi guys, good afternoon. Ako na po na. So today is August 20, 2025 at meron po tayong magandang balita about online contract verification under MWO Dubai. Kung kayo po ay mayroong mga missing documents or mga dokumento na kailangang i-upload sa inyong mga online contract verification at na-miss niyo pong i-upload ito, meron na po tayong tinatawag na resubmit flow. Activated na po ito sa ating online contract verification system. Ito po ay inanunsyo ng ating official na inanunsyo po sa MWO Dubai official website at narito po ang mga steps kung paano nyo po gagawin ang pag-upload ng inyong mga documents kung meron po kayong na-miss or meron po mga kakailanganin na mga supporting documents po para po maging successful ang inyong pag-online contract verification. So ito po yung official na anunsyo galing sa ating MWO Dubai website. Ang mga hindi po nakakaalam ng MWO Dubai website, yan po sa baba, mwodubai.org. Napakasimple lamang po, no? So ito po yung kanilang anunsyo. If kayo po ay may mga missing documents, you can still upload it kasi nga po, nagkaroon na po ng tinatawag na resubmit flow sa ating online contract verification system. So paano po ba ito? How it works? Una, yung evaluator po ng inyong aplikasyon will mark your case as pending compliance. Familiar po kayo niyan, no? Kasi nabanggit ko na po yan sa isa kong video about doon sa isang kababayan na nag-submit mismo sa Polo or sa MWO opisina physical ng kaniyang mga supporting documents. So ngayon meron na pong option para dyan online. So ang evaluator nyo po ay i-mark po ang inyong kaso as pending compliance if your submission is insufficient. Meaning po nito, minsan may mga documents po kayong blurry, hindi po akma doon sa EKYC guideline po ng MWO, no? Baka kulang po ng page ang inyong mga kontrata, kulang po ang ng approval pala ng MORE ang inyong mga kontrata. Yan po ang nakikita kong mga nagko-comment sa akin, no, na kulang ang kanilang mga kontrata ng approval at hinihingan po sila, or may mga hindi po tama na mga dokumento or may mga dokumento pong hinihingi sa inyo specifically ang MWO. Pangalawa, you will get an email and a dashboard action card. So aantayin niyo po ang email ng MWO Dubai para po makita po ninyo yung dashboard action card, which means doon po kayo magsisimula ng step po ninyo para mag-resubmit. Pangatlo, upload the missing or the corrected documents. At ang pang-apat, submit and wait for final evaluation. Napakahalaga din po ninyong tandaan na ang deadline lamang po neto is 15 days to comply from the time na na-receive niyo po ang email from MWO Dubai. So meron po tayo mga step-by-step procedure kung paano nga ba po gagawin ang resubmitting ng ating mga dokumento, no? So wag na wag po kayo mag-alala kasi guided po tayong lahat kung paano po ito gawin. So step 1, check your email for the resubmit link or log into the portal and go to your dashboard. Again, nakalagay po kanina doon sa ating anunsyo na makakatanggap po kayo ng ganitong email galing sa MWO Dubai at yung orange na po yan ay ang inyong mga dashboard portal. Yan po ang inyong pipindutin para po makapunta po kayo sa inyong dashboard para po makapag-start po kayong makapag-resubmit. Napaka-easy lang. Dapat nyo lang antayin ang email na yan from MWO Dubai. Pangalawa, you open the dashboard action card at yan po, may makikita po kayo nakalagay that insufficiency found or ano bang mga missing na documents. At step 3, update your pending compliance. Meaning po niyan, i-update nyo po ang mga dokumento or ang mga payments or anything na kailangan nyo pong i-update para ma-resolve po ang insufficiency ng inyong aplikasyon as a whole. Step 4, read the remarks and prepare the correct files. Magbasa po lagi kapag po kayo ay pumupunta sa mga steps na inyong pupuntahan upon opening the dashboard, no? Kailangan niyo pong basahin kung ano ba ang kinakailangan, ano ang kailangan niyo pong i-prepare at kailangan niyo pong i-upload. And then step 5, yan na po ang time na inyo na pong i-upload ang mga missing or ang mga corrected documents. Meaning, or make sure na dapat po, correct na po ito para hindi na po tayo pabalik-balik at dapat prepared nyo na po lahat ng mga dokumentong ito before po nyo pa po i-click ang dashboard na inyong natanggap when you receive the email from MWO.
And step 6, continue until all missing or corrected documents are uploaded. And step 7 is your case returns to the evaluation. No new application or no payment is required. So, yan po ang magiging flow from step 1 to 7, no? Hanggang sa inyo pong ma-upload ang inyong mga dokumento or mga missing documents. And paalala again, you have only 15 days to resubmit. Don't wait for the last day. Do it as soon as you can. Pinaka-importanting note, no? Your application will be marked non-compliant and you'll need to start over with a new application and payment. Kapag po kasi lumagpas na kayo sa 15 days at hindi nyo po na-submit ang mga kakailanganing mga dokumento, babalik po uli kayo sa una. No, meaning babalik po kayo, mag-a-apply po uli kayo at magbabayad po uli kayo sa inyong aplikasyon. So make sure na within that 15 days, pag nakatanggap ng email sa MWO Dubai na may kakailanganing mga dokumento, mag-resubmit po agad. So yun po, no, napakagandang balita po niyan dahil magkakaroon na po tayo ng pagkakataon na i-upload ang ating mga documents online, no? Hindi po nangangailangan na pumunta ng ating MWO para mag-resubmit ng mga documents na kanilang kakailanganin. So again, kapag po kayo ay naka-encounter ng mga ganitong problema within your online contract verification process, tandaan nyo po ang mga steps na akin pong binanggit and you can easily access this, no, sa ating MWO Dubai official website. Nandoon po siya lahat, yung akin pong pinakitang step by step para po kayo ay mag-guide. Yun lamang po. If you want to know more about updates about contract verification, OECs, and other travel requirements, please continue to follow this page and share this good news po para po sa ating mga kababayan. Yun lamang po. God bless everybody.